Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, matakot si BBM sa press. Nagpa-press con si BBM. Tapos, hindi magpatanong sa press. BBM nag-walk out. Hala ka nag-walk out, presidente. Ayaw makarinig ng questions coming from the press. Bakit BBM? Kasi hindi mo na alam kung anong isasagot mo. Nagniwi-ngiwi ka nga during sa press con mo. Oh. Pero, ay nako, kasi nakarang araw, sabi niya normal. Ngayon, nako, emergency na. National emergency na. Yun kasi, wala kasi kayong GC kung ano ba talaga ang status ng Pilipinas. Nagpa-press con ka, ayaw mo ng mga any questions from the press kasi hindi ka ready, 'di ba? O ito kabibig ha, at na-loading ka pa. Na-loading ka pa kasi hindi mo alam kung ano isusunod na nasasabihin mo kasi nawawala ang kodigo mo. Naku po, pati yan. Pati pagbigay ng impormasyon sa tao, loading ka pa kung ano-ano na mga sinasabi mo. Ang tao na lang ang mag-intindi ba kung ano ang mga sinasabi mo. Ay, katulad ko, na-loading na din ako. Ambot ni mo BBM, uy, naunsain taong kadung, uy. Ay, nako, naog na lang kung hindi mo kaya ba. Bumaba ka na lang kung hindi mo kaya itong problema ng Pilipinas ngayon. 'Di ba? Tapos ngayon gusto mo makig-friends ulit sa China. Nung time, inaaway-away nyo ni Erwin Tulfo, na Risa, na Kiko. Pero ngayon, naghihikaos na ang Pilipinas. Kulang na kulang supply ng gasolina. Gusto nyo mag-friendship sa China. Tapos, ano sasabihin nyo sa mga taong mga friendship sa pro-China? O, di ba, mga DDS, natawag nyo nga, pro-China kayo, mga traidor kayo sa Pilipinas, hindi kayo pro-Pilipinas. O ngayon, nangangailangan kayo ng tulong sa Pilipinas, sa China. So, how do you describe yourself? How do you tag yourself? Pro-China na din. Ewan ko sa inyo, ay kung ano-ano mga nasa isip nyo. Basta lang talaga masira ang mga Duterte. Kahit ano gagawin nyo. O ngayon, luluhod na si BBM sa China, hihingi na ng gasolina. O ito, manood tayo sa mga kadramahan ni BBM ba na hindi natin maintindihan. Ito ang loading portion. To be advantageous to our people. At ano? Dahil kung minsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong hindi kung ito ay maaring gawin, kung ito ay posible, going to be advantageous to our people. At dahil kung minsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong hindi kung ito ay maaring gawin, kung ito ay posible, going. Ano daw ka, bibi? Hindi ko mag-gets siya, Medoong. Kami na lang palagi ang mag-adjust, umintindi sa'yo, Bongbong. Sino ba kasi gumawa ng script niya? Bongbong, si Auntie Karen lang pagsalitain mo, loading. Kami ba talaga ang mag-adjust, Bongbong Marcos? Ayusin mo yung mga nilalang trabaho mo. Tangina ka. Magbabasa ka na lang trabaho mo, di pa rin magawa ng maayos. May sariling wika si Donyor. Hindi naman Ilocano. Wala yung mga sinasabi. Anong klaseng presidente meron tayo? Inahanap yata yung yayong pansit. Diyos ko po, again. To be advantageous to our people. At dahil kung minsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong hindi kung ito minsan kung tinatanong natin dahil ang tanong ano nangyari sa tanong ito ay maaring gawin kung ito ay posible. Ito ay maaring gawin kung ito ay posible. Iwan ko sa iyo, BBM. Ay, hindi ko na mag-get sa mga pinagsasabi mo, BBM. Ay, ito pa si BBM. Ang dami niya. Ito yun, nag-walk out si BBM. Sir, just one clarification, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President.
Ayaw niya sumagot ng mga questions from the press. Thank you very much, Mr. President. Nag-walk out. This is the President's address. Wala, nag-walk out si BBM. Thank you very much, Mr. President. Out. Nag-walk out si BBM gabi. Bakit? Takot sumagot pag on the spot. Ang tanong kasi walang review. OMG, buti na lang hindi ang presidente nung pandemic. Ang isasagot lang naman niya ay anong gagawin natin. Bumaba ka na, ba't ayaw mo pang sagutin ang mga tanong? Harapin mo at sagutin mo ang problema sa ating bansa. Hindi to biro ang nangyari sa atin. Hay nako, kung ito naging presidente nung pandemic, wala siguro finish na talaga. Basic kamot ulo, sabay sabi anong gagawin natin? Di ba kabibig? Hala, nag-walk out si BBM. I'm afraid I don't know the answer. Walang maisagot si Bangag sa mga media dahil pag-ambush interview kung saan na naman mapunta ang sagot at tumulo naman ang sipon. Sign of a weak leader. Kasi walang masagot. Dapat si Claire tinanong nila, panigaron daming alam. Wala, BBM, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Again, be. Nakakahiya talaga eh. Sir, just one clarification, sir. Yun, Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. So ayaw niya daw panghimasukan. Presidente ka daw. Ay, ewan ko. Presidente ka na ba? Ano bang Naku, ewan ko kabibig. Nagugulo na ako. Ito, grabe. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much to our President, Ferdinand R. Marcos Jr. That concludes our President's address. Hindi siya sumagot. Thank you very much, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry? Samantalang si PRR din noon, sabihin pa noon, pinapunta niyo ako dito tapos wala kayong tanong. Anong tanong? Sabay tatawa. Ganun kapag material malinis ang posisyon, kahit paligoy-ligoy, pag ulit paikot-ikot ang tanong, nasagot ng maayos. Okay lang, di pa yan, sayang lang ang oras dyan, di naman maintindihan. Stress yon, mas okay na yan, wala rin namang maayos maisasagot ang presidente, baka mag-rap lang. Now, alam niyo na kung gaano kagaling yung idol niyo. Di ba? Kaya naman, hindi, ito. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Sa aming Walang problema ha, pero ayaw yung sumagot, nag-walk out. Walang problema ang Pilipinas. Ito na. unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag yung titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa to. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply. 45 days? Alam ko paano lang kung isang taon ganito? Saan pupulutin ang Pilipinas? 45 days na lang kabibib. How long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So Parang hindi niya alam kung anong sasabihin. Puro mga authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel,
We will have to explain the entire energy system because I have a fair idea of what you're getting to do. Sir, just Thank you one very much, sir. clarification, sir. Will Patulo the na ang government sipon. temporarily take Out. over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following See, the announcement so that Thank you very much, Mr. I President. don't want to get into that discussion. Thank you very much, Mr. President. Nag-walk out. Ito, nalobat. Whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. At Ano? dahil kuminsan tinatanong natin dahil ang tanong hindi kung Aywan ito ko sa iyo. ay maaaring gawin kung ito ay posible. So what Ang tanong daw ay maging posible. So yun na kabibig, yun na ang nangyari kay BBM. Nagkagulo ang kanyang press con, tapos nag-walk out ayong sumagot sa mga tanong ng press, ng media, para mas malinaw, mabigyan ng linaw ang press. May mga katanungan sila, of course. Nasa crisis tayo ngayon, sabi naman ni Claire, kasi wala tayong oil crisis. Si BBM, sabi ni BBM, normal lang to. Pero ngayon, ay, may emergency na. At nagkagulo-gulo na, nag-walk out pa. Yun lang kabibig yung ating libag-libag for the day. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Ang reaction ko dito, natatawa lang ako sa nangyayari. Kasi makikita mo talaga na hindi handa si BBM sa kanyang press con. Talagang well-prepared yung script, yung slides, pero yung magbabasa ng script, hindi prepared. Hindi prepared si BBM. Kasi kung alam mo ang ginagawa mo, pinag-aralan mo bago magpa-press con, so alam mo kung paano sagutin ang tanong ng media. Pwede naman, sige, hanggang 10 questions lang ha. Yung pinaka-importanting questions lang ang sasagutin ko. Which is, alam mo ang nangyayari sa Pilipinas. Itong pag-walk out ni BBM, meaning dyan, wala siyang alam. Wala siyang pakialam. Diba? O alam niya, nagkaroon, sabi niya, normal lang eh. Alam niya, nagsign siya ng emergency na ngayon. Crisis. Pero hindi niya ramdam to. Kasi mayaman sila. Marami silang maleta. Marami silang perang nakaambak sa bahay ng Forbes Park. Diba? Sabi nga nila, ng 18 ex-Marines. Diba? Tayo ang naapektuhan, tayong mga pobre, ang pilit na gustong makakuha ng magandang impormasyon, magandang solusyon galing kay BBM. Pero si BBM walang pakialam kasi mayaman sila. May pera sila. Mabubuhay sila ng ilang taon. Tayo wala na. Kasi may pera sila. Yun ang ipasok sa kukuting mo, mga loyalista, na hindi sa lahat ng panahon, si BBM ay kaagapay, karamay nyo, kasi iiwan din kayo sa ere. Katulad namin, na wala siyang pakialam. Kahit nga sa press con, kahit nga sa kanyang script, hindi niya alam kung ano pinagsasabi niya. And that is the sign na ang presidente natin is weak. What if pandemic pa ngayon? Diba? So, mangyari sa atin? Nga, finish lahat. Ano? God will always find a way na makita talaga kung gaano ka-weak si BBM. Diba? I don't know kung ito ay divine intervention, pero makikita mo talaga ang kaibahan sa Duterte admin at ang PBBM admin. Let's face the reality. Gumising ka na. Gising na. Huwag masyadong sobrang masarap ang panaginip nyo kay BBM kasi hindi totoo. Nagkangiwi-ngiwi na nga sa press con, tumutulo-tulo na nga ang sipon, at nag-walk out kasi takot sumagot sa mga tanong ng press. Anong tawag nyo dyan? Confident? Intelligent? Na presidente? Diba? Meaning wala siyang alam, wala siyang pakialam. Diba? Mga kabibing. So, ngayon, ang mga supporters si BBM, huwag yung ganyan si BBM kasi stress na siya. Gusto niya magpresidente, nanalo siya. Dapat harapin niya, i-embrace niya ang stress. Don't tell me. Sige, stress ang Pangulo. Pangulo, bakasyon ka muna, bahala muna kami dito sa oil crisis or sa crisis na ekonomiya. Okay lang kami dito, magbakasyon ka muna. Ganun ba? Hindi. Bakit siya na-stress? Kasi wala siyang solusyon.
Kasi ma-pride siya. Inaway niya ang China. Pati Russia, hindi siya friendship. Ano na yan? Yan na nga ang sinasabi natin kabibig. Yung foreign policy ni Pangulong Duterte noon, friends to all, hindi mo enemy ang lahat. Friends to all, not no enemy to none. Di ba? Ano ba? Basta, sabi ni Pangulong Duterte, kaibigan mo lahat. Huwag mo silang awayin. Hindi mo sila kalaban. Pero si BBM, West Philippine Sea, China. Ngayon, luluhod na sa China. Yan ang nga ang sasabi natin. Ma-pride kasi masyadong magaling pero hindi naman marunong talaga. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.